ilang tindahan ng digital satellite receiver sa Maynila. Ang digital satellite receiver po ay yung ginagamit para makasagap ng signal sa mga cable TV company kahit walang pahintulot. Nakatutok si Rida Reyes. Aabutin ng ilang libong piso ang isang taong subscription fee sa cable company para makapanood ng iba't ibang TV channels mula dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kaya naman may ilang naiengganyong gumamit nito, isang digital satellite receiver na makakasagap ng signal ng mga channel na ito. Illegal ito, kaya naman kanina, niraid ng mga otoridad ang ilang tindahan sa Roon Quiapo at Santa Cruz sa Maynila na nagbebenta ng satellite receiver. Nasamsamang mahigit 200 unit na ibinebenta sa halagang 4,000 piso lang. Kaya lang kami kasi marami nang bibenta. Oo nga eh. Kailangan din namin ng extra income dahil sa tangkina. Pag kinukuha nyo po, sa tingin nyo legal naman. Opo, kasi may resibo sila sa amin. It's because wala naman nagsabi na illegal. So, nag-order po kami. Ang raid ay isinagawa ng NTC o National Telecommunications Commission kasama ang mga pulis. Dapat yung nagbebenta nito, kailangan kumuha ng permit sa opisina. Kailangan registered sila. At saka kailangan, meron silang memorandum of agreement doon sa mga service provider na inauthorize ng commission namin. Kasi kung wala, ang kalabas nito parang malaking nito sa smuggling dahil hindi sila nagbabayad ng taxes. Pinuntahan ng NTC ang di umano'y supplier ng mga illegal na satellite receiver, ang Solar Communications sa Santa Cruz, Maynila. Pero tumanggi ang mga opisyal nito na humarap sa kanila. Binigyan na lamang sila ng NTC ng hanggang bukas para magpaliwanag. Ang mga nagbebenta naman, mumultahan. Sa mga nagbebenta, magbabayad sila sa amin ng fines and penalties. 5,000 per unit. So sila yun yung tindahan? Sila ang magbabayad. So kailangan bayaran nila ngayon? Hindi. Mapailan pa namin ng kaso sila. Rida Reyes, nakatutok. 24 oras. Malaki ang ibinaba na exports ng Pilipinas.